Hello everyone, good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Alright, so tayo ulit ay magbabasa ng Bible. Alright, so tatapusin natin yung Matthew. Okay, dahil kailangan natin palakasin yung ating spirituality. Alright, at magbasa ng Bible. At pasensya na dahil merong time na hindi tayo nakapag-share, okay, naisasama ko sa aking pagbabasa kasi tayo ay biglang nakaidlip, okay, dahil sa gustong makatulog na, okay, at dahil sa pagod. Pero minsan tayo ay hindi nakapag-live, pero kahit paano tayo pa rin ay nagpipray sa Panginoon na tayo ay maisama, okay, maisama ko kayo na sa aking journey, sa aking pagbabasa. Alright? At tayo ay magbabasa na sa Matthew chapter 27. Alright? Dito tayo sa Matthew chapter 27 verse 11. Alright? Sabi dito, okay, at ating pamagat pa lang ating babasahin ay si Jesus sa harap ni Pilato. Alright? At good evening po sa ating lahat, sa mga nanonood. Magandang good morning, magandang araw, okay, and good evening. Alright? So, dito tayo sa verse 11 hanggang verse 26. Sana tapusin natin to para maging pagpapala sa atin ito. Alright? Sabi dito sa verse 11, si Jesus ay tumayo sa harap ng gobernador. At siya ay tinanong ng gobernador na sinasabi, ikaw ang hari ng mga Hudyo. Alright? So, yung mga gobernador, okay, ay tinanong ang Panginoon kung siya nga ba yung hari ng mga Hudyo. Okay? Sabi dito, at si Jesus ay sumagot sa kanya, ikaw ang nagsasabi. Alright? Yun yung sagot ng Panginoon. And then sabi dito, sa verse 12, okay? At nang siya ay pinaparatangan ng mga punong saserdote at ng matanda, siya ay walang isinagot. Okay, so meron tayong exciting part dito na napakaganda. Alright? So, tingnan natin. Verse 13, kaya sinasabi ni Pilato sa kanya, hindi mo ba naririnig kung gaano karami ang kanilang ipinaparatang laban sa iyo? Okay, so sinasabi ni Pilato na hindi mo ba naririnig na madaming nagpaparatang sa iyo? Okay? At sabi dito sa verse 14, at si Jesus ay hindi sumagot sa kanya ng kahit isang salita, kung kaya ang gobernador ay labis na namangha. And verse 15, ngunit tuwing kapistahan ay kinaugilaan ng gobernador na magpalaya sa napakaraming tao ng isang bilanggo na ninanais nila. At verse 16, at sa panahong iyon ay mayroon silang kilalang bilanggo na tinatawag na Barabas. So dito na sa kwento na to ay merong nakasama ang Diyos na kasalanan. Ang kasama niya doon sa dapat ipapako sa krus ay si Barabas. Alright? At sabi dito, si Barabas ba o si Jesus? Kasi dito sa verse 17, sinabi dito na kaya nang sila ay nagtipon, sinabi ni Pilato sa kanila, sino ang ninanais nyo na palayain para sa inyo? Si Barabas ba o si Jesus? Dito sa kwento na to ay nagtanong yung mga tao kung sino yung dapat na palayain. Si Barabas ba o si Jesus? At sabi dito, tinawag ni Kristo. O si Barabas ba o si Jesus na tinatawag na Kristo? Verse 18, sapagkat alam niya na dahil sa inggit ay pinagkanulo nila si Jesus. Okay, so ang pinili na dito na palayain ay si Barabas. Akalain nyo yun? Kung sino pa yung walang kasalanan, yun pa yung pinili ng mga tao. Na this time, parang ang pinapakita nila ay napakasama ng Panginoon. Diba?
na hindi kagaya itong Barabas na alam natin na merong itong kasalanan kasi nga kailangan pumili kung sino yung Barabas na ipapalabas or papalayain. And verse 19, ngunit habang siya ay nakaupo sa upuan ng hukom, nagsugo para sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, "Huwag mo nang pakialaman pa ang matuwid na iyan sapagkat labis akong nahirapan sa araw na ito sa isang panaginip dahil sa kanya." And verse 20, subalit hinikayat ng mga punong saserdote at ng matatanda ang napakaraming tao upang kanilang hilingan si Barabas at si Jesus ay kanilang ipapatay. Verse 21, sumagot ang gobernador at sinabi sa kanila, "Sino sa dalawa ang ninanais nyo na aking palalayain para sa inyo?" In verse 22, at sinabi nila, "Si Barabas." At yun na nga, pinili nila si Barabas, okay, na palayain. In verse 22, sinabi ni Pilato sa kanila, "Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Ang lahat ay nagsabi sa kanya, "Ipako siya sa krus." This time, makita natin na gusto nilang ipako ang Panginoon sa krus. And verse 23, at sumagot ang gobernador, "Bakit? Ano ang ginawa niyang masama?" Ngunit sila ay lalong sumigaw na sinasabi, "Ipako siya sa krus." Okay, yung mga gobernador ay nagtatanong na bakit gusto daw ipako sa krus yung mga tao. Pero, nagsalita yung mga tao na ipako siya sa krus. In verse 24, subalit nang nakita ni Pilato na wala itong idinudulot na kabutihan at sa halip ay nagsisimula na ang kaguluhan, siya ay kumuha ng tubig at naghugas ng mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, "Ako ay walang sala sa dugo ng matuwid na taong ito, makikita rin nyo." Verse 25, kaya ang lahat ng mga tao ay sumagot at nagsabi, "Ang kanyang dugo ay mapa sa amin at sa aming mga anak." And last, pagkatapos ito ay ipinilaya niya si Barabas. At pagkahagupit niya kay Jesus, siya ay ibinigay niya upang ipapako siya sa krus. This time ay nakakalungkot. Dahil yung isang masama ay ipinilaya. Okay? Si Barabas ang pinili ng mga tao para palayain itong Barabas na ito. At kung makita natin dito sa verse 14, at si Jesus ay hindi sumagot sa kanya ng kahit isang salita. Kasi di ba that time, tinatanong ng mga gobernador na bakit ang daming ipinaparatang ang mga tao sa Panginoon. Pero ang Diyos, kung makita natin dito, this is the lesson learned that we have, na kailangan nating gayahin. Sabi dito, at si Jesus ay hindi sumagot sa kanya ng kahit isang salita. Kung kaya, okay. Makita natin dito na ang Diyos ay hindi siya nagsalita. Bakit? Dahil siya ay ang Panginoon. Kung mapapansin natin dito sa last, kung kaya ang gobernador ay labis na namangha. Ang mga gobernador ay namangha dahil sa ipinakita ng Panginoon na dapat ay wag nang magsalita. Ang Diyos ay naging good example sa atin. Bakit? Kasi nung siya ay tinatanong ng gobernador, hindi siya umimik. Okay? Kasi doon nagpapakita na siya ay isang Panginoon. Kung makikita natin na minsan, okay, kailangan natin na wag sumagot o kailangan natin na wag sagutin yung isang bagay na tinatanong
ng mga tao. Kasi, minsan, hindi nila ito maintindihan. Bakit? Kasi, hindi naman natin sila kapalit sa pananampalataya. Diba? Kaya minsan, nagtatanong yung iba, na bakit ganito siya, laging nag-church, okay? Bakit lagi siyang nasa church? Bakit lagi siyang nagpe-pray, nagbabasa ng Bible? Kahit mag-explain tayo sa mga hindi nating kapatid sa pananampalataya, hindi nila ito maintindihan. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagsalita, hindi siya nag-justify, kundi siya ay nanahimik. Kasi hindi nila maintindihan yung ginawa ng Panginoon. Ang salvation at ang gospel, ito ay programa na ng Panginoon para bayaran yung ating kasalanan at mangyari yung tinatawag na biyaya niya. Kaya kung tayo ay isang makasalanan at hindi pa natin alam kung saan tayo mapupunta pag namatay tayo, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Bakit? Para hindi mapunta sa impyerno yung ating kaluluwa. Kasi kapag namatay tayo, yung ating pupuntahan lang ay sa impyerno at saka sa langit. At ang balungkot doon, sa impyerno tayo mapupunta dahil nga tayo ay isang makasalanan at hindi natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At ang mangyayari nun, sayang yung napako ang Diyos sa krus. Okay? At hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Panginoon. Kaya yung kwento na yun, okay, ang Diyos ay hindi nagsalita. Hinayaan niya na siya ay bastusin, siya ay ipako sa krus. Dahil kailangan mangyari yung salvation or gospel. Kaya kung ikaw nanonood, I will encourage you na hindi pa huli ang lahat, na humingi ng tawad, okay, at magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil yung ating kaluluwa ay sayang kapag sa impyerno mapupunta. Ako, ligtas na ako kasi ako ay nagsisi sa aking mga kasalanan. Yes, I am a failure. Okay, I am a sinner, but saved by grace. Sabi nga sa kanta, I'm just a sinner, saved by grace. Okay? We are a sinner, but saved by grace. Ibig sabihin ng saved by grace, ang Diyos ay iniligtas tayo sa impyerno. Okay? Kaya nawa, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating pag-asa ay ang Panginoon. Naawa ko sa mga taong walang Panginoon. Naawa ako sa mga taong hindi nila alam kung saan sila pupunta pag namatay. But we are here to share the gospel. Our goal is to share the gospel for free. Ito, libre lang po ito. Kaya huwag na po natin itong palampasin. Okay? Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, sundan niyo lamang po ako sa aking prayer. Okay? This is the prayer of acceptance. Okay? At matatapos na po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran yung aking kasalanan. Kayo po ay hindi nagsalita nung tinatanong ang mga gobernador na bakit ang daming gustong ipako kayo sa krus. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay at ako po ay inyong baguhin. Dalangin ko po na kayo po ay bahala na sa aking kaluluwa. Ito po ang aking dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, okay, sa mga tumanggap sa Panginoon at praying na ang Diyos ay pumasok na sa inyong buhay at tayo huwag natin pilitin, okay? Ang Diyos, papasokin natin ang Diyos sa ating buhay, okay? At doon na magsisimula yung ating pagiging anak ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng mga tao dito ay totoong anak ng Panginoon. Ang totoong anak lang ng Panginoon ay ang mga tumanggap sa Kanya. Kaya kagaya kanina, yung prayer na prayer of acceptance. At sabi sa Romans 8:1, wala nang hatol na kay Kristo. Kahit sabihin ng mga tao sa iyo na you have a past, you are a failure, meron kang ginawang kasalanan, pero kung ngayon, kung nagsisisi ka at tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, you are now safe. At hindi ako yung nakakaalam nun. Ang Diyos yung nakakaalam nun. Praise the Lord dahil andyan kayo, okay, na willing na pakinggan yung salita ng Panginoon. At nawa, okay, tayong lahat ay magkikita-kita someday or in the future sa langit. Okay? Dahil sa langit, merong street of gold, merong isang puno na yung kanyang bunga, okay, ay 12 fruits, at merong isang malinis na tubig doon na kagaya ng isang salamin. Alright. Congratulations po sa mga tumanggap sa Panginoon. Alright. Nawa ay patuloy po kayong mag-tune in sa ating mga posts, sa ating mga live, dahil exciting po yung ating mga tatalakayin dito sa Bible. Okay? Ako po ay na-excite din dahil ako po ay mas lalong na-encourage, okay? Mas lalong tumitibay, okay? At napapatatag yung ating pananampalataya at mas lalong napapalapit sa Panginoon. Blessing pa kayo, okay? Blessing pa kayo sa aking buhay. At nawa ay maging pagpapala itong mga post natin dito sa ating social media. Okay? So, salamat po and God bless. See you po tomorrow.